ictus benedictus, ang pag-iisip nito ay hindi mo maaasahan. Magulo. Paiba-iba ng desisyon. Walang katatagan. Hinuin mo, humahawak ka. Ha? Ng buong bansa, ikaw ang pangulo. Tapos distorted ang utak mo. Kaya ang hiling namin sa iyo, mag-practice ka. Kaya nga, ng nasa ng pulburon. Yan. Dahil wala naman tayong ibang maasahan, na sasabihin ka, dahil mukhang wala naman talaga siyang nagawa. Yes. Dahil itong mga, pagpapatakbo niya ng gobyerno, mukhang wala siya doon sa talagang mag-isip. Dahil ka nasa influensya ka, papapal na ako. Para mapatunayan ng taong bayan na wala siya sa influensya, na ipinagbabawal na gamot, magpa-drug test. Drug test lang naman. Kung yung mga ordinaryong mga empleyado ng gobyerno, lalo na yung mga pulis, yung mga sundalo, yung mga pinaya agent, nag-undergo ng drug test, dapat siya, patunayan niya dahil mayroong sa kanya, merong mga akusasyon na siya ay gumagamit ng nagpapawal na gamot. At ito ay personal na nakita ko noong 2012 doon sa mga litratong ipinakita ng confidential informant. Ito po yung mga litrato na kitang-kita na siya ay gumagamit ng white powdery substance. At ito ay nai-reduce doon sa sworn statement ng confidential informant. Kaya ito, kailangan para mapatunayan nga sa taong bayan na siya ay malinis, ay magpa-practice. Sumunod siya doon sa panawagan ng taong bayan. Huwag siya magpatumpik-tumpik dahil napaka-importante ng hinahawakan niyang posisyon at napaka-importante ng mga binibitawan niyang desisyon. Sapagkat ang nakasalalay rito ay yung kinabukasan, kapakanan, buhay ng sambayanang Pilipino. Lalo na yung pagpasok natin doon sa mga usapin na may kinaugnayan sa ating peace and security, yung patungkol doon sa digmaan. Kawawa naman tayo. Hindi ba tayo nagigising doon sa mga nangyayari, lalo na sa Ukraine, di ba? Nung sumali sa digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, nagkakahawa-hawa. Yung nangalang Israel na may kakayahan, may pagtanggol ang sarili, tinatamaan pa, nalulusutan pa ng bomba. Tayo pa kaya? Hindi ba? Bakit hindi na lang palakasin natin yung ekonomiya natin, matulungan yung mga kababayan natin na nagdadahok. Napakarami nating mga kababayan na walang trabaho. Marami tayong mga kababayan na ngayon ay lubog sa baha. Kaawa-awa. Tapos gagastos tayo ng halagang 20 milyones sa pagkain lang. Ngayong zona na ito, biruin ninyo, hindi nag-iisip itong mga ito. Kawawa tayo, mga kapatid. Kaya yung mga panawagan sa inyo, na sana, yung mga, meron tayong misa dito sa EDSA Shrine, dito sa EDSA Shrine Chapel, may misa ngayong alas 12:15 ng tanghali. Kung makakahabol kayo ay mas maganda at dito ay magkakilala tayo. At mamaya, tutungo naman tayo doon sa Liwasang Bonifacio, kung saan nandoon maraming magsasalita po doon patungkol doon sa sauna. Sir Jonathan, excuse me. Sa palagay nyo ba, labis-labis ba yung 20 milyon na gagastusin po nila ngayong sila? Labis po yun. Alam nyo, sa mga ganyang pagtitipon, sapat na kung yung ordinaryong pagkain sa isang catering lang, lalo na kung sa mga kasalan nga lang sa mga malalaking kasalan masyadong na yung 1,000, 1,500, di ba? Mayayaman na yung pakakain. At mayayaman. At may mga MOE yan. Yung mga bisita dyan, meron silang MOE. Bakit hindi mo ipa-experience sa mahihirap pakainin ng 10 million? Tama. Per meal. Tama. Pa-experience mo. Tama. Pa-experience sa mayayaman. Experience na nila yan. At kaya nila yung gawin araw-araw yung mga politicians na mga nakatikit sa'yo. At araw-araw, meron busog ang mga bulsa nila. Bakit hindi nila ipanana sa taong bayan nakakain ng
pagkain na ang magkano? 10K. 10,000 bawat isang plato ang halaga ng pagkain nakakainin ng mga bisita dyan sa House of Representatives. Masyado namang masyadong unfair. Unfair yan. Tapos Mayroon yung mga tayong pulis. Diba? Mga pulis. Bring your own food daw. O, tingnan nyo? Pati na yung mga cellphone itong mga pulis, ngayon lang. Ako'y nagpulis din. At hindi ibinawal yung cellphone na yan. Pero, bakit? Bakit ipinabawal kayo? Diba? Itong mga ito nagtatrabaho lang. Itong mga ito nagtatrabaho lang. May mga pamilya rin yan na gustong kumustahin. May mga anak yan. May mga asawa yan. Bakit pagkakaitan ng kalayaan na gumamit ng komunikasyon? Anong kinakatakot ninyo? Ang mga natatakot lang sa ganyan ay yung mga nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Yung may mga Yun lang. ginagawang masama. Yung may mga ginagawang masama. Tignan ninyo, tignan nyo yung mga sa halip na yung ating mga kapulisan ay sinusuportahan din ninyo. Dinidipit nyo pa. Saan ba naman kayo nakakita ng mga ganyan? Ako'y naging alagad din ng mahas. Diba? Pero dapat hindi ganyan. Suportahan nyo dapat. Kung gusto ninyo na maging maayos ang ating seguridad, magkaroon ng proteksyon ng taong bayan, alagaan ninyo yung mga pulis na nagpuprotekta sa taong bayan. Ba't yung dinigupit? Yes. Ba't dinigupit? Kaya ayoko sa atin. Alam nyo, I was also a drug user for 10 years. Isa akong OFW sa Japan. Sa Japan po ako, PNP po ako sa Japan for 17 years. Ang trabaho ko po ay isang po. Na hindi pinahiya dahil bumuhay sa pamilya ko. Pero once na nagtatrabaho ka sa isang bar or club, nandyan lahat ng klase ng bisyo, sigarilyo, alak at droga. Ngayon, kung gusto mong kumita ng mas malaki, pumatol ka sa mga customers na nag-drugs. Dumating po yung panahon na tumikim ako ng droga. Nawala lahat ng mga plano ko sa buhay. Yung ibili ng bahay ang mga magulang ko, pag-aralin yung mga pamangkin ko. Naumpisahan ko po yun. Bumili po ako ng bahay. Nag-down payment ako. Nalulung ako sa droga. Nawala lahat. Kasi kapag nakadroga ka, hindi mo alam kung ano yung mga walang tamang papasok sa utak mo. Tama. Walang papasok. Malilito. Kung ano lang yung amats mo, maglilinis ka lang ng bahay. O, kung presidente ka, nagdodroga ka, tapos buong Pilipinas, ilang milyong tao yung kailangan mong tulungan. Kaya nga Tapos walang pumapasok na maayos sa utak mo. Kaya nga sa loob ng 2 taon, wala kang nagawa. Kaya nga Saka ba naman nakakita na naisip ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isa pa yung mayroong bulto. Ha? Mayroong bulto na talagang araw-araw minumulto siya. Saan kayo Sa kanyang nakakita paggamit na nagdroga ng maayos ang buhay? Pagkamiwi-diwi na ako ka. Diba walang nagdroga ng maayos ang buhay? Wala. Meron drug lord. Yes. Correct. Pero yung mga user, walang matinong papasok sa utak mo. Ako nga, nakabinis na ako, papasok na ako ng trabaho. Ngayon, magdadrugs ako. Mababago na naman yung utak ko. Hindi na ako papasok ng trabaho. Magliliwalo na lang ako, magbabar na lang ako. Nangyari yun hanggang sa natanggal ako sa trabaho. Diba, mawawala yung focus mo. Ang focus mo, mapupunta lang, magpa-follow up ka lang na magpa-follow up, mag-e-empty ka na mag-e-empty, lilinisin. Diba, karamihan ng mga durugista, nililinis yung bahay. Araw-araw iba yung pwesto ng rep, yung rep mapupunta sa sala, yung sala mapupunta sa rep. Ganyan, magulo ang utak ng mga durugista. Ma'am, Peoples, good morning. Ano yung masasabi mo? Kasi ang pinagmamalaki ng mga vlogger sa kabila, yung mga pulahaw, si Bongbong Marcos daw, nakapamigay daw ng ayuda. Ayuda? Bakit? Bakit ka mamimigay ng ayuda? Pandemic ba? Hindi pandemic. Ang ayuda, binibigay lang yan
pag-pandemic, yung mga financial aid, at bakit ngayon ka lang namigay ng financial aid? Diba? Ang tagal ng kailangan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng tulong. May ginawa ka bang proyekto? Wala. Anong ginawa mo? Namigay kayo ng 5,000 piso kada isang magsasaka na hindi pa nila nakuha yung eksaktong halaga. Pinawasan pa ng mga LGU. Diba? Yung 5,000 naging 3,000 lang. Hindi ka pinataas sa pulis eh. May mga dapat bigyan ng ayuda na wala sa listahan. Ang daming nagre-reklamo. Ang daming nagre-reklamo na yung mga totoong mahihirap hindi nabigyan. Ang mga nabigyan, yung mga may connection sa mga mayor, sa mga barangay captain, mga kamag-anak ng mga chairman. Yan ang mga nabigyan ng ayuda. Yung tamang bigyan ng ayuda, hindi nabigyan. Yung, ganun ba yung nangyari kay Buntes? Yung kay Buntes, yung 1.5 na lang, yung napunta sa kanya? Oo, 1.5 na lang inapos. Ang daming binaanan. Diba? Sana po yung pagbibigay nyo ng ayuda, eh nasa maayos na paraan. Okay lang naman, pero alam nyo sa panahon ngayon, hindi po ayuda ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay konkretong proyekto na magbibigay ng trabaho sa bawat Pilipino para wala ng OFW na aalis ng bansa at iiwan yung pamilya nila. Pinangako mo yan, BBM. Pinangako mo yan na magbibigay ka ng maraming trabaho dito sa Pilipinas para wala ng OFW na aalis ng bansa. Anong nangyari? Nag-triple pa ang mga tao na pumupunta sa ibang bansa para mag-OFW. Hindi ka na naawa at hindi ka na nahiya. Puro ka pangako. Yan ang nasa influensya na ipinagbabawal na gamot, kaya ang isip distorted. Ay, mamasyali. Kapag ka, ang tao ay addictus benedictus, ang pag-iisip nito ay hindi mo maaasahan. Pagulo, paiba-iba ng desisyon, walang katapagan. Hinuin mo, humahawak ka, ha? Ng buong bansa, ikaw ang pangulo, tapos distorted ang utak mo. Kaya ang hiling namin sa iyo, sinulatan kita, di ba? Sinulatan kita at pinarsip ko yan sa MRO, sa Malacanang Records Office. Pero anong ginawa ninyo? Wala. Binaliwala ninyo yung panawagan na ikaw ay mag-practice. Inormalize ko pa yan. Di ba? Yan yung kaya nga ito yung Pangulo na walang pakialam sa hinaing ng taong bayan. Okay. Sir, Sir Jonathan Morales, kayo po ba ay nabudol? Palagay nyo? Hindi ko sa rapor, hindi ko sa rapor. Hindi kayo nabudol. Okay. Minsahin nyo na lang sa mga nabudol. Ang binoto ko noon ay Isko Sara. Kaya hindi ako nabudol. Okay. Ano yung mensahe nyo sa mga taong bumuto sa kanya na ngayon ay nagsisisi? Mensahe lang. Eto magsama-sama na tayo. Magtipon-tipon tayo. Magkaisa. Ito ang susi. Magkaisa tayong lahat. Manawagan. Para siya ay magising sa pagkakapangat. Magising siya. Ayo. Yan. May dagdag pa kayo, Sir Jonathan? Sige lang, continuous lang. Ayun, at yung mga papunta rito ay andito lang kami sa EDSA Shrine at mayroong isang gaganapin mamayang alas 12:15 ng tanghali dito sa may chapel ng EDSA Shrine dito sa loob, sa ilalim. Andito lamang po kami at mamaya ay doon naman tayo sa Iwasang Bonifacio. Sir JL, question po. Apo. Yung pagkakati na-upload ko na PKA leaks na hindi ko sa Senado, ano pa po ang dapat na malaman ng taong bayan tungkol sa mga nakilahat na Marami po yung kaugnayan ni Kumar at ni Lang. Dahil ito yung mga lahagi pa doon sa CCTV, sa CCTV footage na nakuha doon sa bahay. Kung saan ay binanggit mismo ni Kikoy habang kausap si Director Enriquez, yung dati kong kasamaan sa PIDEA, na
ang nagtutuos sa kanya, kausap niya itong si James Kumar. At kausap ni James Kumar yung si Lang, isang Lang na nung tinanong sa Senado ay pinangalanang si Lisa Marcos. Kaya yung doon sa hearing sa Senado, ang pagkakaalam ko ron sa huling sinabi ni Senator Bato de la Rosa na suspended lang yung hearing, hindi siya adjourned. Hindi siya adjourned, ano? At ang pinagay lang doon ay yung paggaling ng sinasabing may sakit na si James Kumar. Yung paggaling ni James Kumar para umakin sa at dapat lang na ipagpatuloy at marami pa na hindi nalalaman ng kababayan. Dahil kung sila hindi natatakot, bakit kinakailangan ako papuntahan sa bahay? Bakit ako kinakailangan nasabihan na sumunod sa kanila at tumahimik at alukin ng napakalaking halaga kung magkano ang gusto ko? Diba? Bakit sila mag-aalok ng ganong kalaking halaga? Kung walang basihan yung mga sinasabi ko, kung walang basihan yung aking ginawang investigasyon doon, bakit sila nag-aalala? Diba? Bakit sila nag-aalala? Bakit sila mag-aalok? Bakit sila magpapalit? Diba? Sino yung kausap ni Director Enriquez? Hindi ba si Nicoy? Si Eric Santiago na taga-Namulcom? O si Director Enriquez na kasama ko dati sa PIDEA? Saan ba siya nagtatrabaho? Di ba sa Department of Justice? Diba? Kaya itong ito talaga napakaliit ng sirkulo ng kanilang ginagalawan. Walang ibang uutusan kundi yung kanilang mga subordinate. Sir Jonathan Morales, umaasa pa ba kayo na matutupad yung 20 pesos na bigas? Ito nga 20 pesos na wala ito. Kumbaga sa ito ay pangarap. Pangarap ng isang adik. Pangarap ng isang adictus benedictus. Saan ka ba naman nakakita? Ibabalik mo sa 20 pesos yung presyo ng bigas. Eh di pinahirapan mo yung nagtatanim na magsasaka. Sa abono pa lang, abonado na. Ang isang magsasaka, pagka